Let us open our Bible on Psalms 86 verse 15. Praise the Lord. But thou, O Lord, art the God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Yes. Ito po ang totoo. No? Walang makakapag-blame sa Diyos. Yung nangyari sa buhay ni Adam at ni Eva, yung nangyari kay Lucifer, yung nangyari sa panahon ni Noah, sa baha, yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Bago nangyari yun, nagbigay ang Diyos ng kanyang palugit o yung tinatawag na space or time to repent. Nagbigay ang Diyos ng information. Panahon ni Noah, nagbigay siya ng preacher, no? Para magbigay ng word of God, mag-preach na ang lahat ay umalis na kayo sa kasamaan, pumasok na kayo sa arka. Sa panahon naman ni Adam at ni Eva, hindi nagkulang ang Diyos ng warning. Sa panahon naman ni Lucifer, sigurado binigyan siya ng mga warning. Sa panahon ni Judas Iscariot, pinapaalalahanan siya ng Diyos. So, walang makaka-blame sa Diyos kung tutuusin natin. Kung sakali man magpababa na siya ng kanyang kahatulan sa ikasisira ng mga tao na mapapahamak. Because they disregard the grace, the warnings of God. Kaya nga sinabi diyan, but thou, O Lord, art a God full of compassion. No? Grabe, puno siya ng kanyang kaawaan. And gracious, grabe yung biyaya niya. Long-suffering, mahaba ang kanyang pagtitiis, paghihintay. Plenteous in mercy, napakarami, abundansya ng kanyang awa na kanyang pinakita. And truth, nagsasabi siya ng katotohanan. Kaya yung mga salita ng ating Panginoong Diyos, huwag ka nang mag-alinlangan dyan. He is not telling us a lie. Hindi siya nagsasabi sa atin ng kasinungalingan. Totoo lahat yan. Pag dinescribe niya yung impyerno, totoo yan. Pag dinescribe niya yung kaharian ng Diyos, totoo yan. Pag sinabi niya ganito ang kahinatnan ng mga taong ayaw magsisi, ayaw magtalikod sa kasalanan, totoo yan. Pag sinabi niya ang taong magsisi, tumalikod sa kasalanan at nagbagong buhay hanggang sa kanyang kamatayan, ito ang kanyang maangkin, totoo yan. Lahat totoo yan. Kaya, napaka-importante. So, tayo na naka-receive ng kanyang grace, ay huwag na natin itong pakawalan. Yung sinabi ni Paul, do not receive the grace of God in vain. No? Na kailangan itong grace na ito yung mahalin natin, ingatan natin, ibigin natin ng buong puso. Habang naghihintay tayo sa pagdating ni Jesus, ay kailangan yung grace na yan hindi na mawala sa buhay natin na ating tinatangkilik, yung kalinisan, yung kapatawaran, yung bagong buhay. Huwag na natin yang walain sa buhay natin, yung kasakdalan, huwag na natin yang walain. Kasi alam na natin, may parating talaga na kahatulan ng Diyos. Yung mga nagbabaliwala, yung mga hindi kumilala sa pag-ibig ng Diyos, kawawa yan sila. Kaya huwag natin gawin yan, baka makasama tayo sa kanila. Anong sinabi dyan? Basahin natin Isaiah 30 verse 18. Praise the Lord. And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Hindi lang tayo ang naghihintay sa Panginoon na habang naghihintay tayo sa Kanya, naghanda na tayo. Ang Diyos din ay naghihintay din sa tao. Pag sinabing naghintay, naglaan siya ng oras, naglaan siya ng araw, naglaan siya ng buwan, naglaan siya ng taon. Minsan maglalaan siya ng dekada. Maglalaan siya minsan ng century. Para lang ang tao magsisi, magtalikod sa kasalanan, gumawa na ng tama at mabuti sa kanyang mga mata. Yun ang kanyang grasya.
Marunong siyang maghintay. Meron siyang long suffering. Therefore will the Lord wait that He may be gracious. Hindi siya naghihintay para makita niya na ang tao patuloy maggawa ng kasalanan para ipahamak niya. No, hindi niya hinihintay yan. Ang hinihintay ng Diyos yung ang tao magsisi. Ang hinihintay ng Diyos ang tao magtalikod sa kasalanan para maging gracious siya. And therefore will He be exalted, that He may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Pag sinabing naghintay ka sa Panginoon, naghanda ka. Pag sinabing naghintay ka sa Panginoon, naglinis ka. Pag sinabing naghintay ka sa Panginoon, wala na yung kasamaan mo, wala na yung kasalanan mo. Or else, you are not waiting for the Lord, but you are waiting for hell. Anong hinihintay mo kung hindi ka aalis sa kasalanan? Anong hinihintay mo pag patuloy ka sa kasamaan? You are waiting for your miserable situation. You are waiting for your shame. You are waiting for your destruction. Pag sinabing naghihintay ka sa Panginoon, naglinis ka na. Nagbagong buhay ka na, ginawa mo na yung tama at mabuti sa mata ng Diyos. Dahil alam mo, ang Diyos is the God of judgment. Minsan ang mga tao, sa sobrang long suffering ng Diyos, minsan nai-interpret nila. Sabihin nila, God is good all the time, God is understanding, okay lang, gawa tayo ng ganito, ganyan. Minsan man lang ito. Occasional man lang ito. Pag may birthday, mag-inom tayo ng alak. Occasional man lang ito. Pag Christmas ng sanglibutan, kailangan talaga tayo mag-enjoy. God is good all the time. Hindi man maubos yung birthday. Hindi man maubos. Siyempre, ilang tao kaya kaibigan mo? Iiba-iba yung date of birth. Do you think sa isang December lahat ng kaibigan mo isa lang ang buwan ng birthday? Hindi. Kaya every month, pag hindi ka nagbago talaga ng lubusan, inom, lasing ka na naman. Tapos sabihin mo, God is understanding. Minsan, yung kabutihan ng Diyos, dinidespise na ng tao. Dinidisregard na ng tao. Para bang abusive na masyado. Wag, delikado yan. No? Basahin natin yan. Romans 2, 4, and 5. Praise the Lord. Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Yan. See? Hinahamak mo ang kayamanan at kabutihan at pagtitiis, pagtitimpi ng Diyos. Hindi mo alam. Wala na siyang ibang hinihintay sa iyo. Magsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, gawin mo ang tama at mabuti sa mata ng Diyos. Kaya naghihintay ang Diyos na ganun ang makita sa iyo. Ngayon, ang ipinakita mo, katigasan ng puso mo. Yung space to repent, yung time to repent, hindi mo ginamit sa hinihintay ng Diyos na magsisi ka. Hindi mo ginamit sa hinihintay ng Diyos na magbagong buhay ka. Ginamit mo pa rin sa kasalanan. Ginamit mo pa rin sa karumihan. Ginamit mo pa rin sa kalukuhan. Tapos kiniklaim mo, God is good all the time. God is understanding. God is kind. God is forgiving. Yes, God is forgiving. Pero, ginamit mo ba yung time, humingi ng patawad, tumalikod sa kasalanan, gumawa ng tama at mabuti at hindi ka na bumalik sa kasalanan? O yung God is forgiving na sinasabi mo, lagi ka na lang gumagawa ng kasalanan dahil para may pagsisihan ka. Matapos magsisi ka, gawa ka naman ng kasalanan. Yan man yung nangyari sa Old Testament. The offering of sacrifice, of burnt offering of bulls and he-goats, it reminds them to commit sin every year. Malapit na yung burnt offering. Gawa tayo ng kasalanan para
Tapos ng sacrifice, mapatawad na. Next year na naman, gawa na naman tayo ng kasalanan. Meron pang sacrifice sa unahan. Ha? Is that the way na hinihintay ng Diyos sa buhay ng tao? No. Yan ang ginagawa ng tao. Yung sinabi dito, matapos pinakita mo yung katigasan mo, matapos pinakita mo yung pusong hindi magsisisi, katulad na rin na para kang yung bulldozer o backhoe na naghahakot ng maraming lupa na tinatambak para lang someday, somehow, tatabunan ka niyan. Someday, somehow, puot ng Diyos, nag-iipon ka. Pinaparami mo yung puot ng Diyos sa buhay mo. Treasurest up unto thyself, not blessing. Treasurest up unto yourself, not goodness of God, but treasurest unto yourself, curse, wrath of God. What if, pag ipakita na ng Diyos ang puot niya, anong nangyari kay Adam at kay Eva? Anong nangyari kay Lucifer? Anong nangyari sa panahon ni Noah? Anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? Wasak lahat. Basahin natin yan. Romans 9:22. Praise the Lord. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long-suffering the vessels of wrath fitted to destruction? See? Endured with much long suffering. Bago niya pinarusahan, bago niya binaba ang puot niya, talagang hinintay niya muna. Tinapos niya talaga. Na maghintay ang Diyos. Na magbagong buhay ang tao. What if natapos na yung paghihintay dahil namatay ka na? What if natapos na yung paghihintay dahil kailangan na niyang mag-decide? Tulad sa panahon ni Noah, bakit nag-decide na lang siyang bahain? At least meron pang 8 na righteous at that time. What if hindi niya bahain, maubos yung 8 righteous? Sino pa ang maghatid ng henerasyon na righteous para may maiwan pa? Ganun. Kaya yung long suffering ng Diyos, talagang hinihintay niya talaga. Pero pag ayaw din ang tao, magbagong buhay, magsisi, matatamaan ka talaga. Kaya nga sinabi diyan, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured much long suffering of vessels of wrath fitted to destruction. See, matapos siyang nagtiis, matapos siyang naghintay, papahayag niya yung kapuot niya pag hindi talaga nagsunod. Yung nangyari kay Noah, panahon ni Noah. Basahin natin, 1 Peter 3:20. Praise the Lord. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was up preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. See? Habang inahanda yung arka, at the same time, Noah preached righteousness. Habang hinahanda yung arka, God, hindi pa niya binaha. Kasi naghintay nga ang Diyos eh. Nagbigay nga siya ng palugit eh. Kaso ang mga tao naging abusive, naging abusador sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Tingnan mo nung pinayag na niya ang puot niya, sa lahat ng hindi nagsisi, sa lahat ng hindi tumalikod sa kasalanan, sa lahat na hindi huminto sa paggawa ng kasalanan, nung binagsak na niya ang puot niya, walang naka-escape sa kanila. Kaya tanungin mo yung sarili mo, tanungin natin yung sarili natin, did we stop committing sin? Did we stop iniquity? Did we stop? Naghinto na ba tayo? At ginagawa na ba natin lagi what is good, acceptable in the eyes of God? Pag ginawa mo yan, then you are blessed. Pag hindi mo pa hinintuin yung kasalanan mo, what if ihayag na ng Diyos ang puot niya? Huwag mong sabihin, hindi ka kasali dyan. Huwag mong sabihin, hindi ka kilala ng Diyos. Wala makaka-escape dyan. Kaya kinakailangan talaga natin ng sinseridad.
seriousness sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Hindi pwede na makinig ka ng Word of God tapos magtingin ka sa live para ka lang nanood ng palabas ng sine, para ka lang nagbasa ng story ng book. Hindi mo pinapapasok sa puso mo yung salita ng mga rebuke, salita ng Diyos na mag-correct. Hindi ka pa rin magtalikod, hindi ka pa rin maghinto. Tapos mag-commit ka dyan, praise the Lord, praise the Lord. Hindi ang kikilalanin ng Diyos. Ang kilalanin ng Diyos, pag nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, huminto ka. Yan ang kikilalanin ng Diyos. Yung maliwanag sa sinabi dyan sa 2 Chronicles 7, verse 14. If my people which are called by my name, what kind of calling? Salvation. What kind of calling? Eternal life. What kind of calling? Holiness, righteousness. Tinawag ka ng Diyos para dyan. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Yun ang kanyang hinahanap. Minto ka na, tumalikod ka na. Then when I hear from heaven, pag sinabing when I hear from heaven, kakarating yan sa kanyang informasyon. Then I will forgive their sins and will heal the cursed land. Yung hinamak, yung tinunglo ng Diyos na lupa, pagalingin niya. Yung impyerno, hindi na yan impyerno. Yung eternal death, hindi na yan eternal death. Pagalingin niya yan. Praise the Lord. Yan talaga ang long suffering ng Diyos. Yung hinihintay niya. Yung mensahe ng divine service. Naalala ninyo? From captivity to Red Sea, baptism, to wilderness, hour of temptation. After that, pag makapasa ka, tawid ka na ng Jordan River, maposes mo na yung land of promise. So, yung hinihintay ng Diyos na makita niya sa kanyang people, ito na. Basahin natin. 1 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Praise the Lord. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is longsuffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yan. Yun ang kanyang long suffering. Yun ang kanyang pagtitimpi na ayaw niya mangyari sa tao na mapahamak. But all must come to repentance. What is the purpose of repentance? That you may not do it again and again and again, your sin. Pag repentance and you do it again and again, that is not repentance. That is mockery. That is foolishness. That is a lie. That is matatawag nating you are not serious. You are not sincere. No. Yun ang hinihintay ng Diyos, yung sincerity mo. Sincerity ng tao. Naglaan siya ng space. Nagtimpi siya. Naghintay siya. Not willing that any will perish into damnation. But all must come to repentance for their salvation. Tingnan mo si Paul, isa si Paul na naka-avail ng grasya ng Diyos, ng salvation of God. Paano niya ito in-acknowledge? Basahin natin. 2 Peter 3:15. Praise the Lord. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Yan. Yung mahabang pagtitiis ng Panginoon, salvation yan. If you apply the wisdom. Ano yung wisdom? Depart from evil. That is wisdom and understanding. Fear God. That is wisdom and understanding. Obey God. Stand in awe of Him and sin not. O di, safe ka.
Salvation, that is wisdom. Kaya nga si Paul, anong ginawa niya? What I gained, I count them but lost for Christ. That I may win Christ, that I may be partakers of the resurrection of Christ and the excellency of Christ. Oh, imagine that. Yun na ang kanyang direksyon ng buhay niya. Kinalimutan na niya yung worldly gain niya. Worldly pleasures, worldly ambition, worldly honor, worldly fame. Wala na, kinalimutan niya yan. Noon, grabe pasikat yan. Siya yung nagre-represent lagi na pagsabi ng chief priest, oh, who will represent to kill this man? Ganun kaganyan ako. Oh, who will represent to persecute the follower of Jesus? Galing ni Paul. Talagang nagpapasikat yan noon. Talagang nagpapakita ng gilas yan. Not knowingly. Nung tinawag na siya ni Lord Jesus by wisdom, naintindihan niya. Lahat kasi ng mga pinakita ng Diyos sa katotohanan ng Diyos, darating din yan. Tingnan mo ha, yung invitation sa atin sa Old Makupa, parang 2 years ago pa yan. Meron ng humors. Pastor Chit, murag kita ang sunod mo dala sa Word of God. Naapay, isa. Kita na, holy place na. Tagal na yan, ipinipray natin. Alam nyo, sa hintay natin, hindi natin alam, ito na yung buwan na ito na yung taon na ito, tayo na ang turno. Hindi lang natin napansin. Nandyan na pala. Oh. See? Ganun. Hindi mo lang pansin yung oras at panahon, nandyan na pala. Ganun din ang kaharian ng Diyos. Hindi natin pansin ang panahon, nandyan na pala. Pag hindi tayo sumunod, hindi natin alam ang impyerno, nandyan na pala. Lalanguyan mo na pala pag hindi ka naghanda. Basahin natin yan. Habakkuk chapter 2 verse 3. Praise the Lord. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Yan, yung ipinakita na appointed time na ang tao pag hindi nagsisi, ang ipinakita, may impyerno ka pag hindi ka nagbagong buhay, hindi ka tumalikod, hindi ka sumunod, hindi ka gumawa sa kalooban ng Diyos, impyerno ka. Yan yung vision. Yung mga taong nagsisi, tumalikod sa kasalanan at gumawa sa kabanalan, katuwiran ng Diyos. Ang ipinakita, yung first resurrection. Ang ipinakita, yung rapture, pagbuhay ka. Kasama ka na sa Panginoong Kristo forever and ever. Yan ang vision. Yun yung revelation. It will not tarry. Hindi yan magtagal. It will surely come. Tarating tayo dyan. Kaya kagabi nung umalis na kami sa San Ignacio, sinundo ko si Pastor Judy. Siyempre, alam mo naman, from San Ignacio to Davao, 4 hours yan. Or more than pa kay gabi. Nagdoon kami ng lunch sa San Ignacio. Tapos prepare ng lahat ng mga venue para tulugan namin ngayong 29. Bilis lang, alas 3 kaagad. Alis kami doon, ganitong oras, mga alas 4 sobra na. O di, pagdating namin ng Pantukan, madilim na. Mag-alas 6 na. Siyempre, yung bituka mo, mag-ano na yan maghanap na yan ng gigilingin uli. Minadaanan kami na restaurant na nakapansin-pansin. Pagpunta pa namin doon, uy, Tuna Republic. Ako, hindi pa ako nakatikim dyan. Pagbalik namin, Pantukan pa lang, gutom na kami. Sabi ni Sister J, sa asa man ta maabtan anig panihapon. Ingon ni Pastor RJ, wa na rabay Jollibee diri magian mi, dito pas Panabo. Pero naatay magian Tuna Republic. Pagdating ng Tuna Republic, parking kami doon, linya kagad kami para mag-order. Alam mo, biglang may nag-akbay sa akin. Nagulat ako.
Si Kapitan Alan Ness pala. Kap! Nanaaman dari Kap. Siyempre, nauna kami, siya una nakakita sa amin, nasa likod sa amin eh. Yun ang kwento-kwentuhan kami. Kap, ginaampo biyan ako kanunay Kap. Ang ato ang Thanksgiving karong November 30. Ang Diyos mohatag may panahon, mohatag siyag mensahe para sa tanan, mang tanang mga katawhan nga maayong panglawas tanan kita nga hapsay ang tanan Kap. Yan. See? God is preparing everything. Praise the Lord. Muna, bilis. 2 digits na ang pizza natin. 12 na. Lapit na. Ilang linggo na lang. Kaya, yung hinihintay natin, saglit darating na yan. Praise the Lord. Lalo't na yung kaharian at yung pagdating ni Jesus. Basa, Hebrews 10:37. Praise the Lord. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Yes, sa maikling panahon, siya na babalik na. Hindi na yan magtatagal. O, di ba? Sino mag-isip niyan? Malapit na. Tarating din tayo dyan. Minsan mag-book ka ng ticket lalo't na abroad. Ang iba nagbo-book 5 years before the schedule. Book na yan. Kasi medyo mura-mura pa. Alam mo yung 5 years, pag hindi lang alam, taon na pala ng biyahe natin. Maya-maya, ito na pala yung buwan ng ating book ng ticket. Maganda na tayo. Ang bilis ng takbo ng panahon. Yung darating yan. Hindi yan mabigo. Hindi yan pwedeng na pag ang tao hindi maniwala, hindi mag-take effect. No. You will believe. Whether you believe or not, He that shall come will come. Praise the Lord. And meron pang kadugtong, and will not tarry. Hindi yan tatagal. Hindi yan tatagal. Madali lang masyado ang panahon. Basa pa, Exodus 34 verse 6. Praise the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Yan. Tingnan mo. Dumaan ang Panginoon sa harapan at siya'y nagpahayag. The Lord God, merciful, gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Anong gawin natin? Di magsisi na tayo para mapatawad tayo. Di gumawa na tayo ng mabuti para yung goodness ng Diyos tanggapin natin. Hindi kay God is goodness, God is long-suffering, hala sige baili, hala sige hubog, hala sige chicks dito, chicks doon, hala sige nakaw doon, nakaw dito. Anyway, God is good. No, that is not the way. Hindi yan. You are provoking God to anger. Nagkamali ka sa pag-interpret. Baka si Satanas yung nagsulsul sa iyo ng interpretasyon na yan. Because God is good, maggawa ka ng kasalanan. Because God is long-suffering, hala sige, tuloy-tuloy ka pa rin sa kasamaan. That's wrong. Kaya yung sinabi kanina, you are treacherous up. Someday, the wrath to come against you. Kaya itong long-suffering, goodness ng Diyos, loving kindness, gamitin natin ito para magsisi, para magtalikod sa kasalanan, para gawin ang tama at mabuti, para sa kasakdalan, para sa kabanalan, para sa katuwiran na gusto ng Diyos gawin natin. Yan ang tama. Last verse, pakibasa. 1 Timothy 1:16. Praise the Lord. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering, for a pattern to them which you should hereafter believe on Him to life everlasting. Yan. Dapat yung kanyang long-suffering, ito yung maghatid sa atin sa life everlasting. Hindi kayong long-suffering niya, mali ang application mo, you are waiting
treasurers up someday pour wrath against you. No. Kailangan life everlasting. Howbeit for this cause I obtained mercy, like forgiveness, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering, a pattern to them which should hereafter believe on Him. See, ihimplo si Paul sa bagong buhay para yung darating pa katulad natin, sundin natin ang halimbawa na nakita natin sa Kanya. Tayo naman, sundin yung halimbawa natin na makikita ng next generation. This is pasa-pasa. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. But thou, O Lord, art a God full of compassion, gracious, long-suffering, plenteous in mercy and truth. But don't mistake to move. Huwag ka magkamali. Gamitin natin ito. Right application, right timing para sigurado. Blessed tayo lahat. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray.